Samantala, submitted for resolution na sa Department of Justice o DOJ ang tatlong reklamo laban kay Senator Joel Villanueva na isa sa mga isinasangkot sa flood control scandal. Inaasahan namang maresolba ngayong linggo ang motion for reconsideration ni Curly Discaya na may o sa reklamong tax evasion. Narito balita ni Margot Gonzalez. Tinapos na ng Justice Department ang pagdinig para sa tatlong malversation complaints laban kay Senador Joel Villanueva kasama ang kumpanyang Wawaw Builders o Top Notch Catalyst Builders Incorporated. Ibig sabihin yan, gagawa na ng desisyon sa loob ng 60 araw ang panel of prosecutors sa pamamagitan ng mga inihahing ebidensya ng National Bureau of Investigation at kontra sa laysan ng senador kung dapat ibasura ang mga reklamo o tuluyang kasuhan ito sa korte. Non-bailable ang malversation case. Submitted for resolution na rin ang tatlong iba pang kaso sa iba pang correspondent ng naturang kumpanya kaugnay ng Umanay Ghost Project sa Bulacan. Which will be released pretty soon. As to what date exactly, we just encourage the public to wait in the meantime, but we can guarantee that this has been submitted for resolution. Samantala, nakatakda na rin maglabas ng resolusyon ng DOJ sa iba pang tatlong kaso ng reklamo laban naman sa kumpanyang Sims Construction at iba pa nitong correspondent. Matatanda ang una nang inirekomenda ng DOJ na sampahan ng kasong malversation si dating Senador Bong Revilla na isa sa mga correspondent ng Sims Construction dahil pa rin sa Umanay Ghost Project sa Bulacan. Two have been referred to the Ombudsman, one of which was filed with the Sandigan Bayan, and this is the malversation case involving Bong Revilla. The other two have been resolved for release. So these two cases have been resolved and will be released very soon. One of the three will be released next week. So that's what we can... Samantala, nilinaw ng DOJ na ang restitusyon ay hindi isang kondisyon para ma-admit sa Witness Protection Program ang isang respondent. Yan ay sa gitna ng posibleng pagbabalik ng umano'y nakuhang pera ni dating Congressman Saldico mula sa flood control corruption. Matatanda ang una nang sinabi ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na kung seryoso si Saldico na makipagnegosasyon ay dapat isauli nito ang kanyang mga nakulimbat. Si Co ay nahaharap sa patong-patong na reklamo sa DOJ kabilang na ang plunder complaint. Siguro kung limbawang ikaw ay talagang merong intention, no? Kung ikaw ay may remorse o pagsisisi doon sa ginagawa mo at gusto mo nang makatulong, that is something that can be considered. But it is not a precondition for one's admission into the program. First, we have to first evaluate kung ano man yung sasabihin niya, kung ito'y makakatulong ba dun sa kaso. Samantala, tansya naman ng DOJ na posibleng sa linggong ito mareresolba ang inihaing motion for reconsideration o MR ni Curly Discaya kaugnay ng reklamong tax evasion. Naihain ito ang kanyang apela sa loob ng 15-day period ng paghain ng MR matapos lumabas ang resolusyon ng DOJ sa reklamo noong nagkaraang 3 linggo. Dahil sa MR nito, inantala muna ng DOJ ang pag-aakyat ng kaso nito sa Court of Tax Appeals habang tuluyan na bang kinasuhan ng kanyang asawa na si Sara Discaya. Ang BIR inatasan na ng DOJ na magkomento hinggil sa apela ni Curly Discaya. But rest assured that siguro within, by the coming week, no, we will have been able to resolve that issue already. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margot Gonzalez, SMN9 News.